Hey guys! So, andito na naman tayo for today's video. Gusto lang i-share yung mga progress ng anak ko sa school, kung ano yung mga sinasabi ng mga school teachers nila. Diba, kung ano yung goal nila sa school for Supremo and Zaire. And masasabi ko na yung mga anak ko simula nung nag-school, marami na silang natutunan, maraming progress. Though sa ibang tao, maliit na progress lang, syempre, yun ang normal na dapat matutunan nila. Pero yung sa akin kasi, yung kagaya ng pagsasapatos ng mag-isa, yan, yung mga kumbaga tinatawag na mga dapat ginagawa na ng mag-isa ng bata. Ang pagsasapatos, pagre-remove ng damit niya, pagsusuot ng damit, yung mga ganon. Yun yung tinuturo sa kanila sa school. Practical. Though marami na silang natututunan na words, kagaya ni Sire. Nagbibilang siya. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lang siya mula 1 to 100, kompleto. Tapos, hanggang sa 1,000, hanggang alam niyo na yung next sa million, yung, hindi ko na-exaggerate, pero totoo yung sinasabi ko, yung, kunwari, 100, 200, skip counting, nagsiskip counting by 100. Tapos, mag-iisip siya kung sa 900,000 ba anong next. Minsan nasasabi niya 10,000, 100,000, ganun, pero 1 million. Pagka nagets niya na yon, sa next time, na ipapa-enumerate mo sa kanya, alam niya na yung next, ganun. Mabilis siyang matuto. Tapos, nakakapagsalita na rin siya ng one word request, yung mga ganun yung, kunwari, hawakan niya ako, tapos tatanungin ko siya, what do you want? Sabi niya, croissant. O kaya minsan naiisip niya yung mga chocolates na gusto niya, chocolate. Mga one word request lang, hindi sentence. Pero, okay na ako doon kasi, kesa wala. Bang kagaya na Supremo, si Supremo talagang masasabi kong non-verbal si Supremo. Talagang kailangan niya talaga ng sabi ng teacher, kailangan niya talaga ng 101 support sa school. And may mga bagay siyang hindi nagagawa niya, hindi niya talaga nagagawa mag-isa, kailangan niya ng guide. Ganon din naman siya dito, parang modeling type ng learning yung kay Primo. Pakita mo sa akin kung paano mo ginagawa, tas gagawin ko next time. Basta meron siyang time para matuto, ma-process paanong gawin yun, ganon si Primo. Well, si Sire, mabilis niyang magets. Magkaiba talaga sila ng signs, pero si Sire, madali siyang ma-frustrate talaga, hindi mo talaga matanggal sa kanya yung routine na pag nasanay siya sa routine na yon, pag iniba mo, nagagalit. Sabi nga nung teacher niya, kasi sa school, binago nila yung playtime at saka yung parang lunch. So, pinag-iba nila ng oras. Si Sire, ang ginagawa niya, tinitignan niya yung oras. Dapat oras to ng playtime ha. Bakit nagpalit? Bakit gym time? Pinalitan kasi nila, tinitignan nila. Siyempre, yun yung part ng observation nila kung paano yung bata na mag-a-adjust sa transition, sa routine, kung paano mababago. So, shoutout sa mga autism moms, autism parents, na, alam mo yun, na talagang mukha lang ako, syempre, alam ka na mapakita ko sa inyo yung mga struggles ko pag umiiyak ako mag-isa, yung nalulungkot ako mag-isa, kasi syempre, hindi mo alam kanong magiging yung anak mo paglaki niya, sinong susupport sa kanya paglaki niya, yung mga ganong bagay, yung mga may isip mo yun in the future na, paano kaya yung anak ko pag di natuto ng ganito? Tas marami ka pang, alam mo yun, simula nung nagka-autism yung anak ko, yung parang meron ng signs,
puro yung mga nakikita ko sa TikTok. Siguro kasi sinesearch ko minsan yung mga, sinesearch ko kung, paano ba yung mga autism na malalaki na, anong klaseng autistic sila, ganun. Tapos may mga autistic na functioning talaga. Yung iba teacher, yung iba talagang speaker. Temple Grandin, napanood nyo ba yun? Si Temple Grandin, ayan. Marami siyang na-achieve. Tapos meron lang siyang isang finocus na pag-aralan, ganun. Ganun yung ko kala Primo na sana ganun din sila pagdating ng panahon na kasi ang kinakatakot ko talaga, maraming kinakatakot ang autistic parents sa autism parents na kung ano mangyayari sa anak nila pag wala na sila. Lagi ko yun naiisip actually. Hindi mo mawawala sa isip mo yun kasi syempre ito nga, 'di ba? Full support ka, lahat ng accommodation binibigay mo sa kanila. Ganon. Minsan may sarili kayong space na kayo lang nakakaintindi. Tapos, syempre, kailangan mo rin yun, yung hindi mo yun, ikaw lang at yung mga anak mo yung nakakaalam ng space na yun. Tapos, as parents, na, ako rin minsan, sorry, nag-alarm wala naman pasok yung mga anak ko ngayon kasi may, kumbaga, meeting. So, ako mismo, may sarili din akong struggle sa mental ko dahil syempre habang pinaprocess ko yung mga anak ko, meron akong parang mga naiisip minsan na takot, anxiety. Ako mismo gusto ko na rin yung parang minsan di ko sure kung nag-give up na ba ako. Hinayaan ko na lang kasi yung mga anak ko, hindi ko na pinupush or hinihintay ko lang sila na matuto sa sarili nila kasi yung mga batang may autism, hindi mo sila mape-pressure na matutunan yon. Like, kagaya noon, yung mga bata na, dapat alam mo to. Yung mga ganon. Ba't di mo to alam? Lalo ka mapuprostrate, yung lagi ka mag-expect sa kanila na dapat alam mo to. Hindi, iba sila. Takiwa tanga pala. Meaning, ayan, Maori words. Kung nababasa nyo, basta ilalagay ko dyan, ang nakalagay, Maori word siya, for autism is takiwa tanga. It means in his or her own time and space. Yun talaga yung naiisip ko na kailangan ng mga anak ko. Hayaan ko lang silang matuto kung ano lang yung kaya nila muna sa ngayon. Yun muna, focus lang sa kaya nila, kakayanan na kasi lahat ng bagay, may time, may sariling time, ganun. Bigyan mo lang ng talagang focus yung mga anak mo, ganun. Yun yung pang self-suit ko, pang coping ko sa sarili kong mental state. Kasi, kung hindi ako nag-iisip, yung hindi ako mukhang masaya, hindi ko pinipilit yung sarili kong sumaya. Alam mo yung mga pinupost ko sa Facebook, sa mga kung ano-anong social media, yun yung parang outlet. Kasi, hindi ko naman pwedeng i-show off yung sarili ko ng broken na para akong, depressed, ganyan. Papakita ko sa tao. Ba't ko naman papakita yun? Nakadamay pa ako ng mga tao, diba, na nade-depress sa akin. Ayoko talaga mandamay, sa totoo lang. Hanggat maaari. Kaming mag-asawa, kinikimkim namin, tahimik lang kami. Kasi marami kaming, kami mismo, hindi kami mukha lang kaming malakas. Syempre, kailangan namin yun. Tapos, sa ibang tao, parang kami, tama lang. Hindi namin pinapakita na, kami, stress talaga kami. Struggle talaga. Tuwing lalabas kami ng bahay, yung mga anak namin magsisiyakan kasi biglang merong maririnig, ayaw sa ganitong place, ayaw ng kulob. Yung marami kaming ina-adjust sa amin talaga, maraming na-adjust sa aming dalawa ng asawa ko. Pasalamat naman ako sa asawa ko. Talaga sa pagod niya, naiintindihan niya pa rin yung sitwasyon namin or sitwasyon ng mga anak ko talagang. Minsan, alam ko nakikita ko sa kanya, napoprostrate din siya na bakit kasi ganyan Ako nga minsan nasasabi ko, bakit kasi ako pa bakit pa ako bakit ba nahihirapan ako 'di ba yung ganun?
minsan talaga si Lord, ganito mag-work. Diba, hindi ako nakakapag-work. Hindi ako nakapag-work. Tapos hindi pa lalo ako makakapag-work. Yung window ng makakapag-work ka on your own career para makatulong ka sa asawa mo. Parang ngayon ang labo-labo pa kasi yung mga anak ko kailangan kong support, kailangan ko i-focus. Syempre, kailangan na talaga ng one parent na nakafocus sa kanila. Well, yung asawa ko nag-work hard talaga para i-support kami. Kasi ang hirap, 4 kami, diba? Tapos ang daming mga bills. Tapos, na-appreciate, dito sa bahay, na-appreciate ko siya hindi ko na siya ina-ask na tulungan ako. Kasi alam ko pagod siya talaga. Pagod din naman ako. Pero, basta give and take na alam ko nakakapagod. Alam ko kasi hindi ka na makaalis dun sa kapaguran niya then kasi kailangan niya kami i-support, 'di ba? Kahit gusto niya magpahinga minsan, gusto niya umabsent, nanghihinayang siya kasi sayang, pambayad ng ganito, pambili ng sila sir. Yung iisang pagkain lang yung kinakain nila, tas everyday, syempre 2 silang ganun. Basta dami kino-consider. So, talagang gusto ko man siyang tulungan sa financial, ganyan. Mahirap. Hindi open yung window ko sa work, hindi talaga. Malabo pa. Pero, si Lord, lagi yan ganyan sa akin eh. Lagi niya akong, laging meron akong ilang parts ng buhay ko talaga nag-slow down dahil may sakit ako. Hindi ako makapag-high school. Pero, hindi nga ako nakapag-high school. Nakapag-college naman ako. In-accelerate niya ako from elementary to college. Though meron akong slow down years. 4 na taon. Slow down ko din yun. May sakit ako. Slow down. Isipin nyo, paano pa yung nangyari? Paano ako nakapag-college? Nakapag-college ako ng wala. Hindi naman ako matalino para mag-accelerate, pero nakapasa ako. Diba? So, lahat ng slowdown talaga, parang, yun yung part ng acceleration mo sa buhay. So, talagang ngayon, tinatrust ko na lang si Lord sa buhay ko kung ano yung plan niya sa akin. Hinihintay ko na lang kasi meron na akong faith sa Kanya. Ilang beses na akong nag-fall down, pero lagi akong nag-up. So, dahil kay Lord yun, alam ko marami siyang plano. Hindi pa siya tapos sa buhay ko, kaya trust lang talaga ako. And yung meron ako ngayon sa mga anak ko, kung anong meron sila ngayon, thankful ako na binigay sila sa akin. Kahit minsan, syempre, hindi mo maiwasan talaga. Minsan, masasabi mo na, Lord, bakit ako pa? Pero, minsan lang yun, pag tinatamaan talaga ako kasi minsan talaga hindi mo maiwasan sa mga autism parents dyan, na napapagod, ang dami mong iniisip, mga appointments, mga rejections, tapos yung mga tao na kung anong tingin sa'yo, na nagbago ka na, yung mga tao na kakasalubong mo sa daan na ang sama ng tingin sa'yo, pagka yung anak mo naiyak, yung hindi mo mapuntahang party, ganyan. Kasi iniisip yung anak mo. Ewan ko, hayaan ko na lang. Ayoko na dun. Kasi marami pa akong iniisip na iba. Maliban doon sa mga part na yun na hindi na ako, out na ako, ganun. Kasi, kailangan ko talaga mag-focus. Kailangan maayos yung mental state ko eh. Para sa mga anak ko, yung mental state ko nakafocus na lang sa anak ko. Kaya, parang nire-reject ko na kahit anong mga mas nakakapagpababa pa ng kalooban ko, nakakapag-pressure sa akin. Finocus ko na sa anak ko. Finocus ko na lahat. Na iniisip ko na lang yung pamilya ko, yung mga anak ko. Yun na lang. Kaya,
Kaya yung mga autism parents, please, magtiwala lang kayo and lagi tayong titingin sa maganda. Yung mag-focus tayo sa maganda kahit feeling negative tayo, feeling pressured, feeling depressed. Gusto ko lang i-advise sa inyo na okay lang yan. These too shall pass. Si Lord na bahala. Si Lord na lahat. Kaya wag ka nang mag-alala kung ano man. Si Lord na lahat bahala. Planado niya na lahat yan kung bakit binigay sa atin yung mga anak nating autistic. Bakit ganito, bakit ganyan. Lahat ng bakit nyo ibigay nyo na kay Lord. Siya na bahala. So, thank you guys. And yun lang. Yung mga progress ng mga anak ko. Na masaya ako na ganito. Kasi noon talagang wala. As in, wala kang makikita. Talagang sigawan lang. Ang mga anak ko nagsisigawan sa frustration nila na hindi sila makapagsalita. Ngayon, mas na-express na nila yung sarili nila. Mas na-express. Kahit hindi sa pagsasalita sa Supremo, tinatry niyang mag-express ng communication gamit yung mga alam niya lang, kaya niya lang, at okay na yun sa akin. While si Sire, ang dami ng gusto. Pero may frustrations pa rin. Ganun siya. Meron siyang mga transitions problem. So, okay lang yun. Hintayin ko pa rin silang maging okay. Hihintayin ko silang maging matuto. Slow down lang, pero okay lang yun. Hindi naman lahat kailangan madaliin. So, thank you guys for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. I-share nyo naman tong video ko kasi monetize ako So, nung mga times na depressed ako, hindi ko na inalala yung YouTube ko. Pero yung YouTube ko din, isa sa motivation ko kasi para i-share din yung knowledge or yung mga experience ko about autism. And isa pa, monetize to. Baka sakaling kumita ako dito. Pero alam niyo yun. Hindi naman sa pagkita, pero parang nakakatuwa din na i-share mo. May kausap ka. May kausap na i-share mo sa mundo kahit walang nakikinig sa'yo, ganun. Basta na ilalabas. Yun. So, bye guys. Thank you!